Grabe naman itong si Althea, walang katakot-takot sa mga hotdog na sunog. Sa previous video nga natin, ang naganap ay gender reveal, which is ang ating pack member ang may dala ng kung ano ba ang gender ng baby. Lalaman na rin na nga natin ang gender and it's a baby girl at syempre nakapaglafangan na rin ang mga bisita pati na rin nga tayo. Syempre kapag ganoon, hindi mawala ang mga tirang pagkain at imbes na itapon, syempre sayang yan, maipakain pa natin yan sa mga doggy sa labas. Kaya naman heto si mother talagang pagkatapos nga po ng gender reveal party at pagkaalis ng mga bisita, naghanda na nga po siya agad ng pagkain at eto nga meron din siya inilagay na galing pa talaga sa ref. Ay naku, sinasabi ko sa inyo, kahit kapag kumakain kami sa mga restaurant sa labas, pinapa-take out pa ni mother kahit yung mga konting tira-tira para nga sa mga doggy sa labas para may maipakain rin nga siyang masarap sa kanila. Eto kasi si mother, gusto niya talaga kung makakakain kami ng masarap, pati yung mga doggy sa labas makakatikim rin since ang pack member naman natin, hindi natin pinakakain ng table foods talaga. Anyways, habang gumagawa rin nga si mother dyan, may nangunguna na nga dito na manghingi ng pagkain. Walang iba kundi ang cute na si Althea na tingala talaga dyan panghihingi kay mother. Ganyan kasi talaga lately ang batang yan, palagi na nga lang siyang andito sa labas ngayon since kapag ikinulong mo, ay Diyos ko, talagang umiiyak yan. Ayaw na nga kasi niya nakakulong at gusto niya palagi na nga lang siyang pagala-gala at paikot-ikot dito sa off-leash area ng ating pack members. Kaya naman basta wala ang pack members natin, Diyos ko, nagsasabi yan ng paglabas. Kaya nga ngayon, ayan, nauna siyang manghingi talaga. Ibinaba na rin nga muna ni mother tong pagkain para makita ang reaction ni Althea. At syempre, for the sugod nga siya at for the lafang agad. Diyos ko, sasarap ba naman ang ulam niya? Kahit nga habang naglalagay na ng dog food dyan, ayan, talaga kumakain-kain pa rin siya. O, diba, walang paawa. Noong umpisahan nga ulit ni mother na halu-haluin, Diyos ko, nagwawala na siya dyan. Kasi naman natikman niya at ang sarap daw. Tapos nabitin talaga siya. Kaya naman talagang inuna na ni mother na bigyan siya ng pagkain kasi Diyos ko, talagang hindi na siya makahintay na mahalo ng ayos yung food na yan. After noon, lumaretso na rin nga sa labas si mother para makapag-start na at magugulat rin nga ang mga doggies ngayon kasi maaga silang kakain. Alam nyo naman kasi na usually nagpapakain tayo kapag katapos lumabas ng pack members natin, which is around 6 p.m. Pero ngayong araw nga, pag-alis pa lang ng bisita, naghanda na agad si mother ng food kasi excited na rin talaga siya na magpakain yan since masarap ang kakainin ng mga doggies. Kaya nga nung mag-umpisa si mother, wala pa talagang gaanong present na doggy dito sa labas para sa kanilang hapunan, kundi talagang itong kapatid lang ni Mama Fiona. Pero kasi kapag nagsistart ng magpakain, Diyos ko, nararamdaman na ibang mga doggies at nag-umpisa na silang magsilabasan. Alam niyo naman ang mga doggies, malakas yung pakiramdam niya. Tingnan nyo nga dito, itong si Shrek ay nakaantay dyan at nagkakain-kain na ng konti. Tapos maya-maya pa dumating na rin si Whitey. Syempre, for the walking na nga ulit si mother dyan para mapuntahan pa yung mga doggies na pakakainin natin dyan. Yung iba nga talagang nakabang na rin kay mother, papunta pa lang siya. O diba tingnan nyo, tingin na agad sis, nararamdaman na nila kung ano ba yung mangyayari. Nauna na nga bigyan ni mother si Whitey dito sa kanila. Ayan, may pakainan kasi talaga siya palagi dito sa labas. After nga ni Whitey sa kanya, binigyan etong sina Mohawks kasi ayan, halata naman ang hingi na rin sila at sila na rin naman talaga yung next na pupuntahan. Eto naman mga to, dito na nga lang nilagyan ni mother sa sahig. O wag kayong magbashing dyan. Malinis naman yung sahig na yan. Nag-try na rin naman si mother na magbigay talaga ng pakainan dito sa mga gilid-gilid. Pero Diyos ko, kung hindi naiipit ang mga sasakyan, naglalaho silang bigla. Anyways, eto na nga, papunta pa lang tayo sa mga maraming doggies dito sa may dulo. Pero talagang nakaabang na agad sila sa atin. Nakita pa lang talaga nila si mother ay alam na nila. Hindi nga lang yan, pati si Pulgoso, ayan, talagang patikar na agad siya papalapit kay mother at super excited pa. Alam nyo naman yan si Pulgoso, talagang malambing na rin sa atin ngayon, lalong-lalo na nga kay mother. Diyos ko, halos hindi na nga sila mapaghiwalay kapag bumibisita dito si Pulgoso. Ang nakakaloka pa dito sa Pulgoso na to, tingnan nyo, talagang may pagkakulit rin kasi binigyan na siya ng food ni mother dyan, pero hindi niya talaga kinain kasi mas gusto niyang sumunod kay mother kung saan siya pupunta. Sabi ko nga siguro, sabi ni Pulgoso ay magpakain ka muna at sasamahan kita, babantayan kita, mamaya na ako lalafang. O diba, very good boy din siya. Si Pulgoso naman guys, kilala namin yung nagmamay-ari sa kanya, nakausap nga namin siya daw sa barangay. Yun daw yung sabi ni mother kasi sabi nga niya, nakita daw niya yung video ng aso niya na napupunta nga siya dito sa atin. Nagpasalamat rin naman sila guys, nag-chat sa akin yung mula sa barangay kasi ang laki
napakalaki na nga daw ng changes ng aso nila, which is si Pulgoso. Nakakataba naman ng puso kapag ganun na-appreciate din talaga ng mga owners yung ginagawa natin sa mga doggies nila. Kasi syempre, minsan yung mga owners, hindi rin talaga nila alam kung paano ba nila gagamutin yung kanilang mga doggies, since yung iba talaga walang idea. Tapos syempre, hindi naman tayo lahat kayang magpa-vet, kaya naman malaking bagay na nga daw para sa kanila yung ginagawa natin. Sabi nga kasi nung owner ni Pulgoso, akala daw talaga nila ay wala ng pag-asa since matindi na nga yung nangyari sa balat niya noon dahil sa galis. Tapos napakalaking change na nga yung nangyari sa kanya, lalo na nga yun. Tingnan nyo, talagang maamo na rin siya sa atin. Dati napakasuplado ng Pulgoso na yan. Anyways, bago tayo makarating kung saan pakakain na itong mga doggies na to, inuto muna ni Mother si Pulgoso at pinakain siya dyan sa kabilang gilid. Dahan-dahan pa nga umalis si Mother para hindi siya sundan ni Pulgoso. Tapos heto, nagpakain na nga siya dito sa side na to. Bale, alam nyo to, dito yung napakarami mga doggies. Talagang kapag nagpapakain tayo, nagsisilabasan sila. Pero si Pulgoso bigla na nga lumitaw ulit at nang away dito. Kaya naman ayan, napagalitan siya ni Mother at tinaboy-taboy siya dyan. Loko rin naman talaga ang Pulgoso na to. Binigyan na nga siya ng food tapos na nga away pa siya dito. Kawawa nga yung mga to, makakakain na nga, inaaway niya pa. Dito na nga rin pala nagumpisang umulan at ang lakas na rin ng ulan kaya dali-dali na talaga si Mother nito. Binigyan na rin niya syempre itong isang doggy dito na nakakulong. Medyo takot rin nga siya dyan. Pero binigyan rin siya ni Mother, may pakainan na rin naman siya talaga dyan. Yung mga dala nga niyang pagkain pa, ayan, pinagbibigay na nga niya sa kanila since talagang kulang pa rin talaga yung nilafang nila at todo hingi pa nga sila. After noon, tumakbo na muna pauwi si na Mother dyan kasi nga po hindi nila mapupuntahan pa agad yung ibang mga doggies doon sa dulo since umuulan at sabi nga mamaya na lang nila bibigyan. Buti na lang nga nung time na to the rescue si Kuya Jomar nyo, sinundan nga si na Mother na may dalang payong kaya ayan, hindi naman sila nabasa ng ulan. Pagbalik naman dito sa atin, saka pinakain ulit ni Mother si Pulgoso kasi itong si Pulgoso nakakaloka talaga. Di naman niya kinain yung mga binigay natin sa kanya, gusto pala dito kakain sa harap natin. Pagdating nga natin, dito na rin pala nag-umpisa na magpalabas ng ating pack members at si Althea andito pa nga sa labas nung time na to. Actually, first time lang mangyayari na hindi nakakulong si Althea tapos lalabas ang ating pack members. Kaya naman ito, mga naging ganap, ayan talaga nakipagkulitan si Althea kahit nga dito sa ating mga aspins na unang lumabas. Pero wag kayo kasi ang Altheang to, walang katakot-takot sa mga dambuhala nating pack members kahit sa mga meals natin. Ayan, nakipaghabulan talaga siya. Pero after niyang pinapasok na rin naman siya, hindi na siya nakaabot talaga sa mga females at pinalabas na nga lang ulit siya nung makatapos na lahat lumabas. Nung wala naman na ang pack members, ayan, itong si Achichi na naman yung kinulit-kulit niya. O diba, talagang dakilang fairy godmother si Achichi.